kalamidad, sakuna, away-away, walang pagkakaisa sa politika. Yung dating magkakakampi, ngayon magkakagalit na. Yung dating magkakagalit, magkakakampi na naman, o, di ba? Ganun lang yun eh. Parang recycle lang eh, di ba? Wala talagang permanente daw sa mundong ito eh. Continue. Katulad ng ating Panginoong Hesus, wala po siyang pinapalampas na pagkakataon. Para saan? Sa kanyang mga alagad, para lubos na maunawaan ng kanyang mga alagad yung mga bagay na itinuturo ng ating Panginoon. So ang Panginoong Hesus ay walang pinapalagpas na panahon at pagkakataon para ang kanyang mga alagad ay unti-unti niyang maturuan. Alam naman natin na limitado yung panahon ng ating Panginoong Hesus sa mundo kasi 3 taon nga lang siya eh. Yung ministeryo niya napakaiksi para yung kanyang mga alagad turuan niya ng maraming bagay. Kaya nga minsan ang Panginoon dinadala niya sa mga ilang na lugar ang mga alagad sapagkat gusto niyang turuan. Lumalayo sila sa mga karamihan, sa mga tao, sapagkat gusto niya na bago siya aakyat, pabalik sa kanyang ama, babalik sa langit, ang kanyang mga alagad established na, matatag na, matibay, yung kanilang pagkaunawa. Kita po nga ninyo nang ang Panginoong Hesus ay hinuli, hindi ba nag-alisan silang lahat? Nang namatay ang ating Panginoon, lahat sila nagbalik sa kanilang trabaho, kanya-kanyang mga pinanggalingan, nagbalik na uli sila eh, kinalimutan nila yung unang panawagan eh. Buti na lang ang Panginoon, hindi talaga sila pinabayaan. Nang mabuhay na maguli ang ating Panginoon, nagpakita siya sa kanyang mga alagad sa iba't ibang panahon at pagkakataon. Bakit? Hindi nga sinasayang ni Jesus yung pagkakataon na ang kanyang mga alagad ay maturuan niya ng maraming bagay para maihanda ang kanilang buhay paglilingkod pagdating ng panahon. Walang pinalalampas na pagkakataon si Jesus para lubos na maunawaan ng mga alagad ang mga aral at turo niya. At maging tayo man, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matalas na pandama. Hindi ko alam kung nakikita nyo yung title, yung caption ko dyan. No? Nakikita nyo po ba yung caption ko dyan sa live? Walang pandama. Sino po ang tinutukoy nating walang pandama? Ito yung mga parachute iskriba. Ang alam lang nilang sign, yung tanda sa langit tsaka sa lupa. Pero yung sa kasalukuyang panahon, wala silang pakiramdam dun. Mga manhid sila, walang pandama. Di ba? Yan. So ang mga alagad niya, tayo man ay tinuturuan ng Panginoon na pahalagahan at magkaroon ng matalas na pandama para mabatid ang katotohanan sa mga nagaganap sa paligid. O tingnan po ninyo dito sa ating mundo, o wag na lang sa mundo, paliitin na lang natin sa ating bansang Pilipinas, di ba? Ang daming mga hindi magagandang nagaganap at nangyayari. Kalamidad, sakuna, away-away, walang pagkakaisa sa politika. Yung dating magkakakampi, ngayon magkakagalit na. Yung dating magkakagalit, magkakakampi na naman, o di ba? Ganun lang yun eh. Parang recycle lang eh, di ba? Wala talagang permanente daw sa mundong ito eh. Ang tanging permanente daw sa mundong ito ay pagbabago. Yan lang daw ang permanente. Yung pabago-bago. So, tayo man ay dapat nabigyan ng pahalaga ang pagkakaroon ng matalas sa pandama para mabatid natin ang katotohanan sa mga nagaganap sa paligid. Mangyayari lamang ito kung matututuhan nating mapag-isa. Ayon.